Sunod, mga kababayan, dito tayo kay Alan Peter Cayetano at kay Laila de Lima at Boyeng Rimulya. Ito, mga kababayan, Mamirian Suzuki, hello po. Ito po, mga kababayan, yung isa sa mga nireklamo ni Alan Peter Cayetano. Ito po mga kababayan. Pakinggan ninyo Representatives for her own purposes. This is not for the people. It's their own politics. Ombudsman Rimulya does not deserve advisors like Laila de Lima kasi mapapahamak ka lang. Mapapahamak. Unfortunately, malakas ang boses ngayon sa administrasyon at sa House of Representatives for her own purposes. So, si Alan Cayetano, mga kababayan, ay hindi agree or hindi niya gusto na si Senator or ngayon Congresswoman Laila de Lima ang advisor ni Boyeng Rimulya. Alam nyo, mga kababayan, isa lang ang masasabi ko. Mas gusto ko maging advisor si Laila de Lima ni Boyeng Rimulya. Bakit? Isa, mga kababayan, isa. Si Laila de Lima may paninindigan. Si Laila de Lima may napatunayan. Si Laila de Lima na-acquit sa kasong itinanim sa kanya. Si Laila de Lima, hindi napapatumba. O ngayon, sinong gusto mo, Alan Cayetano? Ikaw? Diba? Si Laila de Lima may napatunayan. Minsan na siyang ibinaon sa lupa, pero pinilit niyang umahon. Alan Cayetano. Kung meron mang gusto maging advisor, mas gusto ko si Laila kaysa sa'yo. Bakit? Yung 10,000 ayuda nga, hindi mo nabigay. Anong napatunayan mo bilang senador? Sa haba-haba ng termino mo bilang senador, anong napatunayan mo sa sarili mo? Tumakbo kang vice president, hindi ka nanalo. Nangako ka ng sunod eleksyon na gawin mong 10K ang ayuda bawat pamilyang Pilipino. Matatapos na lang yung termino mo, hindi mo pa rin na-distribute ang 10,000 pesos na pinangako mo. Si Laila de Lima, napakulong, inipit, ginipit, tinadtad ng kaso, ginawaan ng peking kaso, na-acquit, nakalaya, at naging congresswoman muli. Kasi may paninindigan. Anong sabi ni Laila de Lima? Hulihin ninyo ako! Right here! Nandito ako! Maraming nagsabi sa akin, Laila, bakit hindi ka mag-file ng asylum? Hindi ako pinanganak ng magulang ko na para atrasan. Hindi ako duwag. Narinig niyo yan? Sabi ni Laila de Lima yan. Na-memorize ko, no? Hulihin ninyo ako dito. Ngayon na. Di ba gusto ninyo yan? Nahuli nyo nga. Nakulong nyo nga. Ba't nakalaya? Ngayon, sinong may hindi gusto maging advisor si de Lima kung may napatunayan? Ikaw. Ombudsman Rimulya does not deserve advisors like Laila de Lima kasi hindi daw deserve na maging advisor si Laila de Lima. Mapapahamak daw si Rimulya. Alam mo, sa totoo lang, Alan Cayetano, kung may napapahamak man, si Bongo, si Bato, napapahamak kay Digong. Bakit? Ang buhay ni Bongo noon, taga-bitbit ng ice water, taga-bitbit ng towel at diaper para kay Digong. Pinasok siya ni Digong, pagiging senador, tignan mo ngayon, tad-tad ng kaso. Tad-tad ng flander, tad-tad ng kasangkot-sangkot na karumal-dumal at katakot-takot na kaso. Si Bato, simula nung naging PNP chief mula one-star general, naging 4-star bigla kasi nga nagsipsip kay Digong. Inupo ni Digong pagiging senador para may magtanggol sa kanya pagdating ng araw. Pero anong nangyari kay Bato ngayon? Anong nangyari kay Bato ngayon? Ayon, nagtago, hindi na mahagilap. Sa laki ng ulo, sa kintab ng noo, sa laki ng katawan, hindi na makikita. Tignan nyo kanina, hearing sa Senado, absent. Diba? Kung meron mang napapahamak dito, lahat ng mga dumidikit kay Digong. Yun ang mga napapahamak. Tignan nyo si Mark Villar. Simula nung itinalaga siya ni Digong bilang DPWH Secretary, anong nangyari ngayon? Sa trilyonaryo-bilyonaryong buhay nagkandalit-litse na dawit sa flood control anomalies na 18 billion flood control not only for Las Piñas, Cavite, and
tawag dito, Mimaropa, but also the Cebu. Alam ni DPWH Secretary noon na ngayon Senador Mark Villar. Nagkandalitsi-litsi ang buhay ng mga Villar dahil kay Digong. Yan ang totoo. Si Digong ang nakakapahamak sa lahat ng mga taong dumikit sa kanya. Si Bato, nagtago, makukulong, hindi na makita ang 3 apo. Si Bongo, tad-tad ng kaso. Si Mark Villar, trilyonaryo ka, napapahamak ka pa. Sino pa? Sino pa mga dumidikit kay Digong ngayon? Si Harry Roque. Tignan ninyo, dating kakamping na bigyan lang ng posisyon na ginawang spokesperson. Ayon, napunta ng dahig. Anong ginawa? Naging pugante. Lahat ng mga dumikit kay Digong napapahamak. Hindi si Dilima ang makakapagpahamak kay Remulla. Yan ang totoo. Kung meron mang napapahamak yung mga dumikit kay Digong, kung napapahamak si Remulla, kung hindi magaling na advisor si Dilima, hindi mananalo si Remulla bilang ombudsman. Lahat ng dumikit kay Duterte, nagkandalit-silitsi ang buhay. Tignan mo si Gwen Garcia, dumikit kay Duterte. Ilang beses siya nasuspindi ng ombudsman. Kasi dumikit siya. Tignan mo si Pambari 4 na gobernador ng Cebu. Simula nung dumikit siya kay Duterte, siya kanya sinisi lahat ang pangyayari. Kasi DDS nga siya. At ano ang sabi ni Pambari 4 ng Cebu nung nilonop ang Cebu? Cebuano deserve to know. 2019, 26 billion project. Hindi nakita kaya tayo nilunop. Kaya nang dahil sa pagbutas-butas ng bundok dyan at dinala sa Maynila, sa Manila Bay, itong Dolomite, binaha sila. Tignan mo si Kibuloy. Kaganda ng buhay ni Kibuloy. Minamanyak niya yung mga kababaihan doon, mga kabataan, pinapaligo, shampoo, palmolive, lotion na detergents. Ilan pa sa ng puki ang makakantot niya at maaamoy at makakain niya. Nung dumikit sa kay Digong, ayon, nakulong. Kita niyo yan? Kulong. Ando na sa Amerika. Kita nyo yan? Yan ang masasabi ko. Tapos sasabihin ngayon, Crispin Remulla. Remulla does not deserve advisors like Leila de Lima kasi mapapahamak ka lang. Mapapahamak. Unfortunately, malakas ang boses ngayon sa administrasyon at sa House of Representatives for her own purposes. This is not for the people. It's their... Anong this is not for the people? Naghiganti lang si De Lima sa panggigipit ninyo noon. Ngayon sisigaw-sigaw ka kay Bato. Every Filipino deserve the due process. Bakit kay Leila de Lima hindi mo sinabi niya noon na kailangan ni De Lima ng due process? Bakit kay Leila de Lima? Iniimbestigahan nyo ba? Chine-check nyo ba yung bahay niya? Nakakita ba kayo may laboratory siya sa Shabu? Wala! Pinapawitness nyo lang yung mga drug lord na nasa loob ng kulungan at sabihin mo si De Lima drug lord yan para makulong. Diba? Yan din sana ang gagawin ninyo kay Mayor ng Iloilo na si Jid Mabilog na ituro sana na ang kanyang pinsang si Franklin Drilon ay ituturo niyang drug lord para may rason si Digong na ipakulong si Drilon kasi yun ang matindi niyang kalaban at si Maruhas na matindi niyang kalaban. Ipapaturo sana ni Digong, si Jid Mabilog na, yung pinsan kong si Franklin Drilon, drug lord yan, pati si Maruhas, para makulong si Maruhas at si Drilon katulad sa ginawa kay Leila de Lima na pinaturo si Kerwin Espinosa at kalauna nung bumaba si Digong bilang presidente, binawi lahat ni Kerwin Espinosa ang kanyang sinabi na pinilit lang daw siya ni Bato. Kaya karapatan ni de Lima maghigante. Pero hindi siya naghihiganting pumatay. Naghihiganti siyang idinaan niya sa justice. Diba? Yun ang totoo. Kita ninyo? Ombudsman Remulla does not... Kita ninyo ito kung ano ang estilo ni Digong noon. Ito Digong. Ito makita ninyo. Jid Mabilog. Nako, kung alam nyo lang. The next day, on August 30, I took the first flight out to Japan, not knowing if I would ever return. Upon arrival, I received
a message from General Diaz to call a number. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bato, who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. His words brought a brief moment of hope. I told him I would finish my work abroad and return to meet him, but he urged me to be careful, repeating his pledge to help. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. To the Philippines. Your life is in danger. Di ba? The accusations against you are all fabricated. But fabricated. if you go to Krame, you'll be forced to point fingers. Diba? Lahat ng kaso na inilagay ni Digong sa kanya fabricated, katulad kay Laila de Lima. Kapag bumalik ka sa Pilipinas, pipilitin kanila na i-push fingers mo si Franklin Drilon na pinsan mo at si Maruhas na drug lord, para may rason si Digong ipaaresto si Franklin Drilon at si Maruhas at ikulong kasama kay Laila de Lima. Kasi bakit, mga kababayan? Lahat kasi niyan, hindi kaya ni Digong talunin yan. Kaya ang gawin niya, paplantingan niya ng kaso. Kasi hindi niya makuha ang Iloilo, kasi ang Iloilo is kakamping. To an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. Sino yon? Ito pakinggan ninyo. Again, the name of that senator and that presidential ball? Your Honor, if you would allow me, I can write their names also. If I ask you, better you answer yes or no. Is it Senator Maruhas, former Senator Maruhas? Yes, sir. Is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. The next day, kita on nyo? August 3rd, kita nyo? Binigyan niya ng tanim kaso si Jid Mabilog na mayor ng Cebu kasi hindi niya kayang kontrolin kasi kakamping nga. Leni Robredo to So ngayon, mga kababayan, pinapauwi ng Pilipinas kasi pumunta ito ng Japan. Ngayon, pag umuwi siya ng Pilipinas, inaano-ano pa ni Bato, pagtanggol kita, tangina mo, pagtanggol ka, pipilitin ka rin ni Bato katulad sa ginawa niya kay Kerwin Espinosa. Pipilitin ka, di mo sundin, patayin ko asawa mo, pinatay na nga namin yung tatay mo tatay ni Kerwin Espinosa. Hindi ka pa susunod na idiin si de Lima? Pinatay na yung tatay mo, baka isunod namin asawa mo. Ganyan si Bato. Ito Kerwin. Kita nyo naman to Espinosa. De Lima. Para malaman ninyo, mga kababayan, na totoo ito. Minsay ko talaga sa lahat ng constituents ng Almagro. Itinuro ni Kerwin Espinosa na si Senador Ronald Bato de la Rosa ang nag-utos sa kanya na idawit si dating Senadora Laila de Lima. Kung naniwala si Jid Mabilog nun na ipagtanggol siya ni Bato pag pumunta siya ng Krame, mapariho siya kay Kerwin Espinosa. Kukutoy-kutoyin lang ni Bato. Alam niyo, si Bato manlilin lang din yan galaki lang yung ulo niyan Bilibid drug trade. Dinaan daw yan ni De La Rosa sa pananakot. Bagay na maling itinanggi ni De La Rosa. Sinabi nga ni Espinosa sa kanyang pagharap sa Quad Committee ng Kamara ngayong araw. Nakatutok si Jonathan Andal. Ma'am Christina Rose, maraming salamat po ma'am sa yung super chat. Thank you so much po. Kita ninyo? Kita nyo si Bato? Kung gaano yan kamanlilin lang, kaya dapat makulong sa dahig yan. Ang minsay ko sa daddy ko. Di. Kung saan ka ba naroon? Huwag mo kaming abayaan, i-guide mo kami hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkamatay. Diba?
Sinadya kasi nila yun. Emosyonal si Kerwin Espinosa habang binabalikan kung paano binaril ang amang si dating Albuera Mayor Ronaldo Espinosa na nanlaban umano habang sinisilbihan ng search warrant kahit nakakulong na sa Baybay City Provincial Jail. Diba? Mayor nanlaban kahit nasa loob ng kulungan, pinatay yun. Kasi bakit? Kasi pag hindi sumunod si Kerwin na ituro si Laila na protektor ng droga, sinampulan. Hindi mo ituro, patayin ko tatay mo. Ayaw ko talaga, sir. Bang! Tapos ang sabi, nanlaban. Saan ka nakakita ng laban? Nasa loob ka ng kulungan. Anong kalaban-laban mo? May baril ba sa loob? Nakakulong ka na? Bigyan ka pa ng baril? Kita nyo yan? Kita nyo? Ganyan si Bato. Hindi na niya nadepensahan ng sarili sa korte kaugnay ng bintang na illegal drug possession para umano sa hustisya ng amang biktima raw ng EJK o extrajudicial killings, kaya tumistigo sa Quad Committee ng Kamara ang nakababatang Espinosa. Binawi niya rin ang pag-aamin noong drug lord siya at ang pagdawit pa kay dating Senadora Leila de Lima sa droga na iniutos lang umano ni dating PNP Chief at ngayong Senador Bato de la Rosa sa pamamagitan ng pananakot sa kanya pagkabalik mula abroad noong November 2016. Kailan lang nang ipawalang sala si De Lima ng iba't ibang korte sa lahat ng hinarap niyang kaso. Sabi naman ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. Idiin si Peter Lim at si Laila de Lima na kasali sa droga. Supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas, at si Ma'am Laila, protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga. Kung walang problema po yun, sir, gagawin ko yun. Ipinakausap pa umano sa kanya ni Bato si Ronnie Dayan, ang driver bodyguard noon ni De Lima. Sabi ni General Bato, ayusin nyo ang statement nga magkatugma ang pizza at ang area kung saan nagkaroon ng pagbigay ng pera at pagtanggap ng pera. Ginawa yan ngayon nila kay Orly Gutesa. Di ba? Kaya hindi na po naniniwala ang taong bayan kay Orly Gutesa kasi ginawa nila yan noon kay Kerwin Espinosa at ng driver ni De Lima na si Jonel. Diba? Kailangan magtugma yung statement nila. Kasi dati, pag sinabi mo ganito, ganyan, alam na this. Kaya ngayon, hindi tatalab si Gutesa, hindi na sumipot. Kita nyo, grabe kasamaan talaga nila Bato. Kaya ngayon, sasabihin ni Alan Cayetano, mapapahamak si Boyeng kay De Lima. Acquitted na lahat si De Lima sa kaso. Junel! Inibato ang mga paratang. Pag makita ko yan, suntukin ko siya sa mukha. Makapagsalita siya, akala mo sino siyang malinis. Nakausap ko lang siya isang bisis. Nung pinuntahan ko doon sa kulungan niya, yung tinanong ko siya about kay Espinido. At bakit ka pumunta sa kulungan Bato about kay Espinido? Sige nga, bakit mo pinuntahan si Kerwin doon about kay Espinido? About ba sa drugs? Anong kinalaman mo sa drugs? PNP chief ka noon. Bakit kailangan mong puntahan? For what? Marami namang drug lord na kakulong doon. Nandun si Herbert. Sino pa? Yan ang tanong ngayon. Yung totoo ba yung sinabi niya na tumatanggap sa kanya ng pera si Espinido? Ang totoo daw ay kapag tinitext niya si Espinido, hindi daw sumasagot. Ang sinasagot daw mga Bible verses. Nagsorry si Espinosa kay De Lima at may mensahe rin kay De La Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte. From my heart, I ask, sorry. Sorry talaga po, ma'am. Handa po akong harapin kung ano ang plano mo sa akin po. Sir, Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo. Ayan na. Iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika. Mr. Duterte, sana po
i-validate nyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid. Bukod kina De Lima at Lim, may pinadadawit pa raw na ibang pangalan sina Bato. Sinama pa ni Bato si Lovely Impal, Peter Ko, Peter Lim, Ching Biloso, General Luot, nitingog si Juby na isali daw si Congressman Richard. At diba? Ng mga pati si Congressman Richard Gomez. Kita ninyo? Oh, yan. Kita mo yan. Make my day. Puro kang ngal-ngal ICC ka ng ICC. Ayan ka na ngayon. Papalakpakan ka ng mga ginaganyan mo. Yeah? Oh. So ngayon, sabi ni Alan Cayetano, napapahamak ba si De Lima? Or mapapahamak si Boyeng kung kasama niya ang mga kaalyado ni Digong? Alam nyo, sa totoo lang dito mga kababayan, kahit ulit-ulitin natin itong mga pangyayaring ito, kasi syempre nakakalimutan ng tao ito eh. Pero pag narinig ito ng tao na ganito pala yung ginawa ni Bato noon, deserve niya yan. Di ba? Alam nyo na. So yun lang mga kababayan. Yung ating reaction, di ba, magandang pakinggan, no? Kasi binalikan natin. Kita nyo, kung hindi totoo ang sinabi ni Kerwin Espinosa, bakit hindi siya kinasuhan ni Bato? Yan ang tanong ngayon. Yan ang tanong. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat!